Mahirap daw masabi sa ngayon kung kailan magkakaroon ng higit na mas malakas na armas at makabagong mga gamit ng mga sundalong Pinoy. Sa gitna yan ng balikatan exercises sa pagitan ng Amerika at Pilipinas kung saan isang dambuhalang warship at 10 assault amphibious vehicles ng Amerika ang bumida. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa paglanding ng helicopter sa dambuhalang warship na USS Green Bay, tanaw na tanaw ang lakas ng puwersa militar ng Estados Unidos. Pagbukas ng barko, lumabas naman ang hindi bababa sa 10 Assault Amphibious Vehicles o AAVs ng US Marines. Lumusong sa tubig hanggang sa makasampa na sa buhangin. Bumaba ang ground forces, pumahimpapawid ang air support, at nagpaula ng bala ang sanib puwersang US at Pilipinas. Sa balikatan exercises, nagkakaroon sila ng senaryo o nung parang simulation. Sa pagkakataong ito, ang senaryo is merong sumakop na bansa dito sa bahaging ito ng Zambales. Kaya nagtutulong ang puwersa ng US at ng Pilipinas. At ang pangalan ng bansa na sumakop sa Pilipinas ay ang fictional country na Calabenia. Territorial defense o pagtatanggol sa teritoryo ang isa sa tema ngayong taon. It is expected that armed forces will have a territorial defense focus, and the internal security should be with the local government. The important thing is, if we are placed in a position that we need to do this, we are already proficient. We are already well-practiced. Noong nakaraang Lunes lang, binomba ng water cannon ng Coast Guard ng China ang ilang Pilipinong nangingisda sa Panatag Shoal. Ang Panatag o Scarborough Shoal ay mahigit 100 nautical miles lang mula sa Zambales na pinagdarausan ng balikatan. At sa kabila ng pagpapalakas ng puwersa ng China sa mga teritoryong inaangkin nito, giit pa rin ng Pilipinas at Amerika. Walang kinalaman dito ang balikatan. The complexity of this exercise is borne out by the beauty of this training range. So it's very practical that we'd use this outstanding training range in order to get all our objectives of the exercise out. Kabilang sa mga dumalo sa balikatan, sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang. Kung kailan magkakaroon ng higit na mas malakas na armas at makabagong kagamitan ng mga tropang Pinoy, mahirap daw masabi sa ngayon. Pero may mga iba pa raw mas mahalaga kaysa rito. The Philippine Marines are among the toughest, they're among the most adaptive, and as you saw today, they fit right into the interoperability of our forces. Mula rito sa Zambales, Cedric Castillo, GMA News.